Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos na mag-uwi ng gintong medalya sa 2024 Paris Olympics ay wala nang ang plano si Anthony Edwards sa maglaro pa para sa Team USA sa sunod na FIBA World Cup, kung saan sa huling pagkakataon na naging partisyan nito ay hindi nga sila nagkaroon ng podium finish. Well, si Edwards nga ay isa sa mga main players ng Team A ng Team USA. Tila ba naging tryout niya nga para sa Olympics ang kanyang pinakitang performance noong 2023 FIBA World Cup. At kadalasan nga ay ganun ang sitwasyon para sa Team USA. Nagsisimula ang mga batang players sa World Cup at kapag maganda ang pinakita nila ay maglalaro sila para sa Olympic team. Tulad lamang ng nangyari kay Anthony Edwards ngayon at Tyrese Haliburton, at hindi na sila babalik pa sa World Cup roster. Ang sunod na World Cup ay posibleng maging tryouts nga para sa mga tulad nila Cooper Flagg, Jalen Williams o kung sino pa man na mga hindi pa bahagi ng Olympic roster, subalit hopeful na maging parte nito sa 2028 Olympics na gaganapin sa LA mismo. Isang Olympic basketball tournament nga ito na inaasahan bilang ang pinakamatinding basketball competition dahil expected nga na mas lalakas lang ang ibang mga bansa. Baliktad nga ito sa football mga kaibigan, kung sa soccer ay mas binibigyan nila ng halaga ang World Cup kaysa sa Olympics, sa basketball nga ay mas matimbang ang Olympic gold medal kaysa maging FIBA World Cup champions. So asahan na sa susunod na FIBA World Cup ay magkakaroon dito ng 2 o 3 standout players sa kanilang roster na mapapasama sa 2028 LA Olympics lineup. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang nilabas naman ang mga key schedule sa first half ng susunod na NBA season, ang first game nga ay doubleheader sa pagitan ng reigning NBA champions Boston Celtics laban sa New York Knicks. Ito na din ang ring night nila mga kaibigan, o dito na nga ipapakita o ibibigay sa kanila ang kanilang mga singsing. Habang ang second game naman ay sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves. Home court nga yan ng Lakers. At medyo disrespectful nga ito sa tulad ni Luka Doncic at ng Dallas Mavericks na nakaabot sa NBA Finals last season. Ganun pa man, obviously ay tinutulak nga ng NBA si Anthony Edwards bilang ang susunod na mukha ng liga, kaya naman medyo expected na din ito. Ang first game din sa bagong arena ng Los Angeles Clippers ay magaganap sa October 23 kung saan makakaharap nila si Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal at ang buong Phoenix Suns. Habang NBA Finals rematch naman ng Boston Celtics at ng Dallas Mavericks na may Klay Thompson na ay sa January 25 at February 6 pa magaganap. At speaking of Klay Thompson ay babalik nga siya sa Bay Area sa November 12. Magkakatapat ang Dallas Mavericks at ang Golden State Warriors para sa first game ng in-season tournament, at sa Chase Center nga ito gagawin. Tiyak na magiging kakaiba ang game na ito, o at least nakakapanibago given the fact na hindi nga talaga tayo sanay na maglalaro si Klay Thompson para sa ibang team bukod na lamang sa Golden State Warriors. Asahan nga na bibigyan siya ng tribute video ng Warriors at i-welcome siya ng mga fans at syudad na ito na mahigit isang dekada din siya na sinuportahan, at binigyan niya din nga ito ng 4 na championship at magagandang alaala, mga kwento na may kwento sa iba't ibang henerasyon ng mga basketball fans. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?